Hi, good morning po. Dito na naman po si Aling Marie, ang inyong kakampi. Ah, samot-sari po ang mga lumalabas ngayon na istorya regarding sa ating presidente, no? Ah, nakakaawa, nakakatakot, at nakakapag-alala. Ito po. Alam naman po natin na hindi lang po si Duterte ang kalaban ng mga Marcos. Alam din natin na mga Duterte ay binaback-upan ng China. So, sa madalit sabi po, sa ngayon, nagpapakita na ang ating presidente na pumapalag, lumalaban, at siguro, kuyom ang mga kamay na nagpapakita na hindi siya pwedeng magpatinag sapagkat maraming umaasa sa kanya, lalo na ang mamamayang Pilipino na sa ngayon ay nagkakaisa na magtiwala sa kanya. Ito po. Hindi naman po natin pwede ipagkaila na hindi siya sinusuportahan ngayon ng taong bayan sa mga pangyayari, sa mga nangyayari, sa mga ginagawa ng mga Duterte. Sa ngayon po, ito po, ano ko lang to, no? Analisa ko lang or opinion ko lang na sa ipinapakita ng ating presidente na pagiging matatag at matapang sa ngayon, tila po may malalim pa itong dahilan, no? Tila po may malalim pang pagbabanta sa buhay ng ating presidente at ng ating ng kanyang pamilya. Po. So, kahit na po sabihin hindi natin ibinoto si President Marcos noong 2022. Sa ngayon po ay nakikita ko naman na ang rosas, ang ibang kulay, may kulay man o wala, ay tila nagkakaisa ng pagsuporta sa presidente. Nakakaawa po kasi isipin nyo tumapang siya sa West Philippine Sea. Ngayon naman sa pag-endorso ng kanyang mga senadores, natututo na po siya lumaban at magsalita. Hindi na po katulad ng dati na todo pasa lang siya kay Sara Duterte. At sa ngayon po ay nakikita na talaga natin na kumikilos na siya. So, hindi man ako makamarcos, hindi man ako panatikong tao sa mga politikong ito. Bilang isang simpleng mamamayan ay nababanaog ko o nakakapag-isip din ako na kahit na nga ba sabihin pa nating wala silang pakialam sa atin, tayo po ay natutong makiramdam at makialam. Alam po natin na ang China ay hindi titigil at ang ginagamit nilang tao ay itong si Duterte, si Arroyo at ito pang ibang mga maka-China, ano po. Kung kaya dapat po talaga ma-impeach na si Sara Duterte. Sana itong pag-akyat sa Senado ng impeachment ni Sara Duterte, sana inaksyonan na agad ito ni Chis Escudero para hindi na umabot sa ganitong pati ang tao ay nagpapanik na, ang tao ay nabubwisit na, ang tao ay naiinip na. Sapagkat hindi na po talaga maganda ang ating natatanaw sa mga pangyayari, no? Kawawa naman ang presidente kung hindi natin aalalayan at susuportahan. Sa pagkakataong ito po, kailangan na nating suportahan ang ating mga ang ating presidente sapagkat malamang po may malalim pang pagbabanta sa kanya. Kasi alam naman natin na ang China ay masidhi ang pag-i-interes sa ating bansa. At tila po meron ng hindi po pwede na hindi maganap dahil tayo po ay kung iisipin ay nakasanla na sa China. Tayo isinanla na ni Duterte o ibinenta na. Kung kaya't dapat po dahil ipinaglalaban naman ni Marcos ang ating gobyerno, samahan natin siya at
tulungan din natin siya. Saka na natin tingnan ang mga anomalyang nagagawa niya. Basta ang mahalaga, hindi si Duterte ang uupo. Kasi hindi po titigil ano? Talo po tayong lahat dito. Kung pababayaan natin si Marcos, mapatay siya ng mga Duterte. Wala na. Aangkinin na ng mga Duterte ang gobyerno natin. Wala na. Magmimistulan na lang tayong mga alipin. Hindi na tayo makakagalaw. Dahil kapag nakuha ng mga Duterte ang pwesto ng mga Marcos, hindi na yan bibitiw. At hindi na yan bibitiwan ng China. Po? Sana po, magkaisa na tayo. No? Itong tinatawag ng mga pulahan, mga rosas, mga ibang kulay. At kung pwede lang, wag na tayo tumingin sa mga kulay. Magkaisa na tayo. Dahil delikado na po talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Tayo po dito ang kawawa. Mawala si Marcos, papalakpak ang lahat ng Dutertards, at higit sa lahat, happy ang China. Yan po ang masasabi ko, mga kapatid. Kung kaya, kapag itong sila, Chis Escudero, ay hindi pa rin nagdesisyon sa impeachment ni Sara Duterte, malamang na may nalalaman niyang mga yan, ng mga plano para sa ating bansa. Kasi yung mga yan, may mga pera yan. Once na nagkagulo, nagkagera, nagkaroon ng civil war, kapag may ginawang aliwaswas sa pamilya Marcos o kay President Marcos, siguradong may civil war. Madali lang pong makakatakas ang mga yan dahil may mga pera yan. Kaya nilang magbayad kahit ilang daang libo sa ticket ng eroplano. Kaya mga kapatid, tayo na walang kakayahang makalipad o makapunta ng ibang bansa once na nagkaroon ng gera mundyal, pinaka-the best nating gawin, suportahan natin si BBM. At huwag tayong papayag na ang hakbang ng mga Duterte ay magwagi. Sapagkat ang kanilang wagi ay ibibigay lang nila sa China. At yan ay tayo ang magpapasan ng katakot-takot na hirap. Tayo po ang kawawa. Tayo po ang talo. Kaya po, hindi po si BBM ang matatalo dito. Tayong mga mamamayan. Kaya po dapat maging listo tayo, makiramdam at makiisa sa administrasyon ngayon ni Marcos. Dahil mahirap na. Huwag namang mangyari. Kung talagang merong malalim na pagtatangka sa buhay ng presidente. Dahil suportado mga Duterte, kung meron mang malalim na pagbabanta sa buhay ni Marcos, ang mga Duterte ay suportado ng China. At malamang na may niluluto silang katarantaduhan ngayon. Kung kaya't mga kapatid, bantayan natin ang ating gobyerno. Maging mapagmasid, maging listo, alamin ang lahat ng galawan ng mga nasa gobyerno. Hindi naman po magsasabi sa atin si President Bongbong Marcos ng mga nalalaman niya pa ng mga yung mga informasyon sa kanyang mga source. Hindi niya yan sasabihin dahil baka tayo ay mataranta, magpanik, magkagulo agad. So, kaya po siguro nagpapakita na siya ng katapangan. So, maraming salamat mga kapatid. Yan lang muna and thank you. I love you all.